lungsod ng Makati. At makikita mo sa bawat dialogo niya, pagbaba niya sa bawat barangay, punong-puno to at pinakikinggan siya. Palibasa ay naging konsihal, naging vice mayor at malapit sa masa. Marami siyang ginawa sa likuran ng napakahabang taong umunlad ang lungsod ng Makati. Palibasa low profile, mga kaibigan, ang nag-aangat pa sa lungsod ng Makati, angat pa Makati, walang iba kundi si Vice Mayor Ernesto Mercado. Out of 33 barangays, 22 ang naniniwala sa kanya. Hindi lamang yon, sa konseho, siyam naman ang kanyang nagiging kasama dito para maipagpatuloy ang pagbabago sa lungsod ng Makati. Ano nga bang nagawa ni Vice Mayor Ernesto Mercado sa kanyang angat pa Makati? Magandang gabi po mga kababayan, lalong-lalo na sa lahat ng ating tiga-subaybay sa ating palatuntunang gabay at aksyon. Ito po si Vice Mayor Nestor Mercado ng Makati na magsasabing angat Makati. Marami po ang nagtatanong sa inyong lingkod. Alam po ninyo, napakaganda po na simula ako sa politika. Ako ho ang kauna-unahang nanggaling na konsehal sa Port Bonifacio noong 1992. Nahalal po akong muli noong 1995. Itinayo ko po yung Kasaling Foundation, isa sa pinakamalaking foundation na may programang magpaaral, magpalibing, at tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na po yung ating mga mahihirap na kababayan tiga Makati. At dito ko po napatunayan na kapag ikaw ay patuloy na gumagawa ng mabuti, at kung meron po akong isang programang pwedeng ipagmalaki, yung pong programa ng paglaban sa ipinagbabawal na gamot sa Makati, noong unang taon ng aking paglilingkod bilang Vice Mayor, marami po ang umaayaw sa aking mga kasama. Marami po ang nagsasabing kapag yan ay aking ginawa, baka dyan na matapos ang aking political career. Kung hindi ko sisimulan, sino ang magsisimula? At kung hindi ko sisimulan ngayon, kailan pa sisimulan? Hindi naman po ako natapos lang sa panghuhuli ng mga gumagamit at nagtutulak ng droga sa Makati. Noong pong nakaraang Christmas Eve, kami po ay nakipag-Noche Buena ng aking buong pamilya sa Makati City Jail. Ang aking paniniwala, sila po ay biktima rin ng kahirapan ng ating lipunan. Ang kinakailangan sa paglilingkod sa bayan, puso at isip. Marami pa po tayong programang pwedeng gawin. Kung ano man yung magagandang programang nagawa na namin ngayon, pwede pa po natin itaas ang antas ng pagsiservisyo. Meron na rin po tayong ospital, mga lying-in clinic, mga health center sa bawat barangay. Marami po tayong dapat pang itaas na antas. Katulad po ng problema ng ating ospital ngayon, marami pong nagre-reklamo na kung minsan may mga doktor tayo, nurses at staff na medyo nagkukulang ng pag-aasikaso. Ang kailangan lang po siguro ipaalala natin na ang ospital ng Makati ospital ng gobyerno. Hindi ka makakakita ng pasyente rito mababango. May humahanga sa mga doktor, nurse na ang pinapasukan ng gobyerno. Yun ang ating parte ng DSWD. Dapat po ang DSWD hindi nagtatanong kung sino kinakampihan. Ang mahalaga, pag mayroong programa sa DSWD, ibibigay natin ang programa ngayon sa ating kababayan. Kahit sino pa ang kanyang kinampihan yan. Ang mahalaga, ibigay natin ang programang naaayon sa kanila, lalo na po sa mahirap. Sa loob ng 9 na taong kong panunungkulan bilang Vice Mayor, wala ho akong pwedeng masabing naging problema ko sa lahat ng aking konsehal sa loob ng magsisim na taon. O sabihin natin, 8 buwan at kalahati. Sapagkat ito naman ho ay napamahalaan ko ng maayos. Kami ho ay magkakatulong na nagsasabatas ng lahat ng programang sa tingin namin ay kinakailangan ng ating taong bayan. Kaya makikita ho ninyo dito sa Makati, less ang away ng mga politiko. Bihira kayong makakarinig dito ng sapawan. Sa katunayan, ang akin pong laging trabaho, pagka may proyekto, mag-inspeksyon ng mga proyekto, hindi niyo po ako nakikita sa palitratuhan. Hindi niyo po ako nakikita pag mayroon ng TV. Sa mga groundbreaking, hindi lumalantad dyan sa interview. Ang akin ang paniniwala, ang pinakamahalaga sa lahat, magserbisyo tayo para sa ating mga kababayan. Hanggang sa ngayon, ang aking pakikitungo sa aking mga kababayan, kay sino man partido ang kanilang kinampihan. Ang mahalaga sa akin, resipituhin ko pa rin yung kanilang tungkulin. Mahalaga, sana walang personalan. Sana tayo maglaban-laban sa politika ng may dangal, may dignidad, at hindi natin dapat pairalin ang siraan. Ako po nagpapasalamat sa aking mga barangay captain, nagpapasalamat sa aking mga konsyal. Hindi ko po inaasahang kayong 22 sasama kay Nestor Mercado. At ganoon din po naman sa aming 14 na re-electionist na konsyal, hindi ko rin po inaasahang siyam ang sasama sa akin. Nakita ng mga kapitan, nakita ng mga konsyal kung saan sila dapat pumanig sa mga pagkakataong ito
Konseho, umasa po kayo na kung ang pag-uusapan sa Konseho para sa inyong kapakanan, para sa kabutihan ng inyong mga kabarangay, hindi po ako hahadlangan. Noong December, meron po tayong 4 na barangay na may problema. Hindi yata tama na ang tutulungan lamang ay yung kakampi ko at yung hindi ko kakampi, hindi tutulungan. Isulong natin ang tamang pamamahala para sa pag-unlad ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan po, ang mayorya ng Makati City Council ay pumapanig na po sa inyong lingkod. Dapat sila na ang majority floor leader at yung amin dating majority floor leader na anak ng ating punong lungsod ay bumaba naman doon sa posisyon ng pagiging minority floor leader. Ito pong mga konsehal natin sa Makati ay nagtatrabaho. Bukod sa nagtatrabaho ay nag-iisip. Tayo yung nasa katwiran, tayo yung nasa matuwid, tayo yung nasa tama at tayo yung kanilang makakaagapay para sa pagbabago at pagbibigay ng tamang serbisyo sa ating mga kababayan. Muli po mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Vice Mayor Nestor Mercado, na nagsasabing prinsipyo, salita ko'y paninindigan ko, puso at isip ko ang gagamitin ko para sa isang makadiyos, makatao at makabayang paglilingkod. Angat pa, Makati!